Hi guys! Nung araw ba ngayon? July 6. So Sunday. Usually pag Sunday kasi kumakain kami sa labas. However, kahapon lumabas na kami for lunch. And then mamaya kasi may church services kami ng 6 p.m. So, we decided na ngayon na lang mag-grocery ngayong umaga. Nag-grocery kami kaninang umaga ng 8 o'clock. And then, 9:30 na ng umaga. So, magluto na lang kami ng lunch. Dito na lang kami kakain sa bahay. So, yan. And, last week ang ulam namin ng weekends was sisig. Pork sisig, and today, adobo naman. So, yan. Alam nyo ba dito sa New Zealand, mahal ang disposables like paper, plastic plates, fork and spoon, even gloves, yung mga ganito. Yung mga cups. And so, dahil sobrang mahal, ang ginagawa nila, nagpo-produce sila dito ng paper plates and paper cups. Even yung mga fork and spoon nila, made of wood. You know. So, I would assume kasi pinoprotect nila yung environment. So, kasi diba yung kung paper plates and paper cups, madaling matunaw yan and recyclable yung mga yan. So, mahal pa rin siya actually. Kahit na out of paper na lang siya, mahal pa rin. Yun yung isa sa mahal na items dito sa New Zealand. And challenging kasi kung kunyari may bisita ka, syempre mas gugustuhin mong para makabawas ng liligpitin is papagamit mo is disposables. So, ang ginagawa namin kapag madami yung bisita, gagamit kami disposables. Pero kung konti lang naman, kunyari 4 na katao, okay na yung gagamitin is yung gamit sa bahay, mga pinggan. Diba? Kasi kung maghuhugas ka ng ganun kadami, diba? Abala yun. So, kung madaming bisita, tapos madaming hugasin. Tapos usually kasi, syempre, lalo na pag nasa community ka, tapos may pa-okasyon ka sa bahay or bisita mo sila. Usually kasi, syempre, ang tendency, parang style fiesta, diba, sa atin, sa Pinas. Bumabalik ang mga bisita sa table para kumuha ulit ng food. So, kung kunyari, hugasin yan, madami kang huhugasan. And kung wala kang tawag dito, wala kang dishwasher, mahirapan ka. Sobrang daming hugasin. Ngayon, kung may dishwasher ka naman, usually ang mga bagong bahay dito, mga nabibiling mga bagong bahay dito, may dishwasher na silang naka-install. Pero yun nga, dishwasher, kailangan mo syempre ng madami talagang gamit, like madaming plates, madaming baso, kasi syempre ang purpose ng dishwasher is para makatipid ka ng tubig. Kasi kung kunyari maghuhugas ka ng madaming pinggan, magko-consume ka ng maraming tubig, and binabayaran ng tubig dito. Unlike nung nasa UAE kami, libre kasi on some parts of UAE, libre ang tubig. So, like sa amin, yung tinirhan namin
for many years, like around 8 years, tumira kami sa isang, para siyang subdivision sa Abu Dhabi. So, libre ng water and electricity doon. Pero sa ibang parts ng UAE, yun, binabayaran ng water and electricity. Well, actually, binabayaran namin siya in advance, like at the start of each tenancy contract. Kasi yearly ang tenancy doon. So, at the start of the year, magbabayad ka ng around 3,000 dirhams. Galing binabayaran namin. So, unlimited na yon for 1 year ang gagamitin mong water and electricity. So, dito hindi. Kasi naka-metered yung water and electricity. So, ang purpose ng dishwasher para makatipid ka sa tubig kaysa sa huhugasan mo. Kasi kung marami kang hugasin, syempre, madaming waste of water. So, ang ano naman, kung may dishwasher ka at gagamitin mo siya, ang gagawin mo, iimbak mo doon ang mga maduming hugasin, tapos pag puno na siya, saka mo siya i-on para makatipid ka sa tubig. So, like for example, meron kaming kasama sa community, as in isang malaking cabinet yung mga gamit nila sa bahay, like yung pinggan, yung mga baso, kutsara, tinidor, lahat ng utensils nila para kumbaga ma-maximize nila yung use ng dishwasher. Kasi syempre hindi naman pwedeng konti lang yung utensils mo tapos gagamitin mo ng dishwasher. Otherwise, ganun din, waste of water. Kung every time na may 4 lang na pinggan ang ginamit nyo, iilang kutsara, tapos gagamitin mo siya, waste of water yun. Imbes na makatipid ka, mas magastos yun. So, kumbaga, siguro every 2-3 days, dun ka gamit ng dishwasher para makatipid. So, kailangan madami ka talaga gamit. Yung kuryente and tubig dito, may patong na ilang percent? 15%. So, tax ba yun So, yun yung tax na babayaran mo. Goods and services tax. So, bakit nga ba ako nag-gloves every time magluluto ako? Kasi, unang-una, mahaba ang nails ko. And pangalawa, pag kasi naka-gloves ka, maiwasan mo yung oil. Tapos, di ba, mahirap i-wash yung oil. So, like kunyari, may hawak kang karne. Yan. At least, hindi mahirap hugasan sa kamay mo yung mantika. Diba? I prefer gloves. And malamig yung tubig dito. Like, especially now, as you can see, naka-jacket ako kasi sobrang lamig. Yan. And ang taas ng kuryente namin for last month, kasi ginamit namin yung heater. Well, we do not use the heater every day kasi nga alam namin mahal. So, yung kuryente namin umabot siya ng how much net? $300 New Zealand dollars. Hindi yun araw-araw na ginagamit namin ng heater. May mga times kasi na sobrang lamig talaga, na nakakapanigas ng kamay pag sobrang lamig. And 3 times in a week kasi naka-work from home si husband. Tapos ako naman, since may opisina rin ako dito sa bahay, yung closet room, yun yung ginawa kong opisina ko. Malamig din doon, sobra. Parang nasa freezer pag umaabot ng 4 degrees, 6 degrees yung weather. So, meron akong maliit na heater doon. Yun yung ginagamit ko pag sobrang lamig. Si Butch, since nasa living room siya, yung gamit niya, yung centralized. Well, not actually centralized kasi ang cover lang niya is living room. So, hanggang dito sa kitchen, medyo umaabot yung heat pump. Ang tawag dito sa heater is heat pump. So, yun. Same machine din naman ang pinapaandar every time mainit at gagamit kami ng aircon. Yan. Dito guys, pag
Pag malamig, sobrang lamig. Pag mainit, sobrang init naman. Pag summer dito. So, pag summer dito, usually natutulog kami sa living room. Kasi nga, yung aircon, andoon siya sa living room. May kukwento ko mamaya sa inyo about sa benefits dito sa New Zealand. Hey guys, so andito ako ngayon sa closet room or ang office ko. So, yeah, pasensya na makalat and kasi it's meant to be a closet room lang talaga. Which is why imbakan siya ng mga damit and ng bags. Although, very particular pa rin ako. Hindi kasi ako yung pa-clutter. Yung nakikita nyo doon na black, yun yung gamit ko currently, which is why nasa labas siya. So, yan, even yung mga damit namin, nasa cabinets pa rin sila. The only thing na merong na dun sa rack na naka-hang is because yun yung gagamitin namin for the week ni Butch na damit papuntang opisina. So, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Ang topic natin is about benefits dito sa New Zealand. So, ano nga ba ang benefits dito sa New Zealand na pwede nyong makuha? Number one is public health access. So, well, hindi lahat pwedeng makakuha nun immediately because you need to have at least more than 2 years of visa validity here in New Zealand, or you have stayed for more than 2 years here in New Zealand, and you have a current legal visa to stay here, legal rights to stay here in New Zealand on top of those 2 years of living here para makakuha ka ng access for public health. For example, nung dumating kami dito na magpapamilya, ang validity lang ng visa namin, like ako, work visa ako nung dumating kami dito, yung visa ko is, the validity of my visa was only that time 1.5 years kasi di ba lahat ng mga visa namin were following kung anong validity ng visa ni husband as the principal applicant. So, nung time na yon, wala kaming access for public health. Which is why kumuha kami ng insurance noon. Just in case, diba, kung ano man ang mangyari, may mapagkukunan kami kung merong insurance. And even now na meron na kaming public health access, kumuha pa rin kami ng private health insurance namin, buong pamilya. Nung dumating kami dito, wala pa kaming public health access, but nung nakakuha na kami ng visa extension, which is another 3 years, dun kami nagkaroon ng access for public health na. But then again, even if meron na kaming access for public health medical, kumuha pa rin kami ng health insurance, as I said. So ako, libre yung health insurance ko sa company. Depende kasi yun sa kumpanyang napasukan mo. And then, yung mga bata, ginawa ko silang dependents. And so, pinagbabayad ko sila ang mga bata. Pero minor lang naman yung babayaran, konti lang naman. And si husband naman, yung company nila, wala silang insurance benefit. And so, kumuha siya separately for himself. Kukunan ko rin siya before, dapat isasama ko siya, kaya lang naisip namin baka yung mapasukan niya is meron ding health insurance, which is why nung time na yon hindi ko pa siya kinunan ng health insurance sa kumpanya ko, but meron na siya kasi immediately kumuha rin siya ng health insurance for himself. Yun, just in case, kasi dito sa New Zealand kailangan mo talaga ng access to public health. And even if meron ka ng access, importante talaga may health insurance ka kasi hindi lahat covered ng public health. So and even if meron kang access sa public health, matagal actually yung process dito when it comes sa health sector.
mabagal na mabagal ang proseso. But if meron kang health insurance, medyo mabilis ang proseso kung kailangan mo ng medical attention. Which is why, nabanggit ko na to many times sa mga previous videos ko, kumuha kayo ng health insurance regardless kung anong gagawin ninyo. Ang purpose of coming here to New Zealand, kailangan nyo yung health insurance talaga. Kasi pagdating dito and kailanganin nyo ng medical help, malaki talagang babayaran nyo. I assure you, pagsisisihan nyo na hindi kayo kumuha ng health insurance. Especially kung wala pa kayong access sa public health. Mahirapan talaga kayo. Ano pa ba? Yung number 2 na benefits dito sa New Zealand is about pension, which is, I think alam naman natin yon. Ang tawag dito is New Zealand superannuation, and you have to be at least 65 years or older. You have to be a New Zealand citizen or a permanent resident here in New Zealand. And then, ano nga ba ang calculation? Kung kunyari mag-asawa kayo, okay? The weekly gross amount for a couple where both qualify is around 43,000 New Zealand dollars annually. So, kayo na bahala mag-compute doon. So, kapag naman mag-isa ka, the weekly gross amount for a single person living alone is $27,997 annually, around $28,000 annually. Yun yung matatanggap mo kung single ka. Take note, ang pension dito is taxable. So may bawas yun, hindi mo yun net makukuha. Ano pa ba? When it comes sa pension, di ba, meron sa atin na may hinuhulugan na SSS, di ba? Hindi pwedeng sabay yun na nakaka-receive ka ng pension from SSS at the same time nakaka-receive ka rin ng pension dito sa New Zealand kasi makikita yun ng government dito. So, mangyayari, ima-minus nila yun automatically. So, kung kunyari meron kang natatanggap sa Pinas, ima-minus nila yun sa matatanggap mo dapat dito sa New Zealand pension. So, if I were you, kung lilipat kayo dito sa New Zealand and you plan to have both, yun, i-consider nyo kasi hindi pwedeng sabay na makuha nyo yun. Kasi makikita ng government and sila mismo, pabawasan talaga nila yung ibibigay nila sa inyo. And I think another benefit dito na maganda is yung mga bata dito, meron silang weekly allowance. If yung income ninyo, both na mag-asawa or both partners are at a particular level ng income dito, kumbaga kung mababa yung income ninyong mag-asawa, I'm not in front of that table, yung rates, kung magkano yung sahod ninyong mag-asawa. So, kung yun sa table na yun, tingnan nyo na lang sa website ng Immigration of New Zealand. Kung yung income ninyong mag-asawa is below that bracket, so pwedeng makatanggap yung mga anak ninyo ng weekly support from the government. Okay? And meron din age limit kung hanggang kailan makakakuha. Which is unlike sa Canada. I think Canada meron, di ba, monthly allowance yung mga bata. Regardless anong income ninyong mag-asawaan. Or, di ba, ano yung limit ng income ninyong mag-asawa. Pero dito sa New Zealand, hindi siya automatic na makakakuha ang mga anak mo. Lalo na kung, kunyari, kayong mag-asawa, combined yung income niyo is beyond that criteria, walang makukuha yung mga anak ninyo na support from government.
Ano pa yung pang-apat? Yung pang-apat na maganda dito, tawag na job seeker support. So, pag nawalan ka ng trabaho dito, susuportahan ka ng government. To be eligible, you must be 18 years old and above, not to be in a full-time work, 30 plus hours a week, and looking for a job or more work. Have a health condition or disability. That means you cannot work full-time. How much ang makukuha mo? If you're single, aged 20 to 24 years old, $308 ang makukuha mo on a weekly basis. If you're single, aged 25 years and older, $353 weekly ang makukuha mo. If you're a couple without children, $601 ang makukuha mo. If you're a single parent, $495 ang makukuha mo on a weekly basis. And if you're a couple with children, ang makukuha nyo is $635 weekly. So, yun yung makukuha nyong support from the government. So, how often do I get paid? It is paid weekly. Okay? Once your application is approved, it can take 1 to 2 weeks before you get to receive your payment from the government. Marami pang benefits like, for example, sole parent support kung mag-isa ka. To be eligible for sole parent, meaning mag-isa ka lang na magulang dito. You have to be 20 years old or over. If you're under 20, you might be able to get a young parent payment. Have 1 or more dependent children under 14 years of age, not in a relationship or not living with your partner, and not have adequate financial support. So, meron din criteria ang government na siniset dito para maging eligible ka dito. The most you can get for a sole parent benefit is $495 per week. This is after tax deduction. It is paid weekly, and you need to reapply for a sole parent support every year. So, every year kailangan mo siyang i-reapply. Ano pa ba? Disability allowance, which is, naintindihan natin lahat yun. Child disability allowance, magkakaroon, or meron din yata, kasalukuyan o baka yung tinitignan kong website, baka hindi lang siya updated pa kung ano yung mga amounts, pero definitely meron yan. And then accommodation supplement, pabahay. Okay, so ang accommodation supplement, you're eligible if you have to be eligible, you must have an accommodation cost, for example, rent or mortgage payments, 16 years and over, not live in a social housing property. It depends on your income, your assets, accommodation costs, family circumstances. The most you can get is around $305 per week. It's paid weekly rin. Compare syempre kung nasa Pilipinas ka, kasi sa Pilipinas hindi sasapat ang makukuha mo sa SSS kung yun yung pension na aasahan mo lang, diba? And yes, ang kagandahan din dito is that malapit ang New Zealand sa Australia. So kung by the time na mag-college yung mga anak ninyo, mapapaaral nyo sila sa Australia, hindi nila kakailanganin ng visa, and kasi merong privilege ang mga passport holder ng New Zealand and vice versa na maglabas-masok sa bansa ng bawat isa and to live permanently sa Australia or vice versa dito sa New Zealand, as long as meron kang passport sa bansang to or sa bansa ng Australia. So these are the things, guys, na makukuha mo dito sa bansang to if you are a permanent resident or a citizen of New Zealand. So kung tutuusin, maliit pero kesa wala, diba? I mean, kung nasa Pinas, hindi mo naman makukuha yung mga yun.
Which is why, diba, sa Pinas, ang daming namamalimos, walang pabahay, diba? Dito nga, meron pa yung yung government mismo namimigay ng minsan na mga pakain sa mga charity works, ganyan. Kumbaga, simple lang dito sa New Zealand ang pamumuhay. Maliit man yung makukuha mo support sa government, pero kesa naman sa wala, diba? And right now, at this point in time, I think it's easier to migrate here in New Zealand compare sa Canada, kung nagbabasa kayo ng balita. And kung may plano kayong mag-migrate, i-check nyo yung mga options ninyo kung saan nyo mas magugustuhan. If you want a simple life na kumikita kayo ng maayos, dito kayo sa New Zealand magpunta. Mabubore kayo kasi walang masyadong pasyalan dito. Pero kung ang purpose ninyo ng pagpunta dito is para sa welfare ng mga anak ninyo, then go for it. And New Zealand is a big country, maraming lugar dito. Kukunti pa lang talaga ang tao. Dito nga sa Auckland, ito na yung biggest populated area sa buong New Zealand, and yet nakita mo konti pa rin talagang mga tao. And as I already mentioned in my previous videos, ang mga tao dito sa New Zealand, umaalis sila once nakakakuha sila ng passport nila, lumilipat sila ng Australia. Kasi talagang mas malaki ang pasahod sa Australia. And, you know, isang lugar pa lang napuntahan ko nung nagpunta ako doon na business trip sa Melbourne. Ang lalaki ng buildings. Hindi ka talaga may inip doon. Madaming pasyalan sa Australia. Pero ayun na nga. Siguro kung medyo bata-bata kami, pero at this point in time na wala na kami doon sa age na kumbaga yung nag-explore pa kami para maghanap kung saan kami pipirme. Hindi na. Tapos na kami doon. So talagang dito na kami sa New Zealand, dito na kami magre-retire, and dito na rin namin palalakihin ang mga anak namin. And hopefully, sana makasama na pa rin namin sila even though mag-university na rin sila. Sana may magustuhan sila dito na degree or university dito sa New Zealand kesa sa magpunta pa sila ng Australia like other kids. Syempre, ideally, mas gusto namin nakikita pa rin ng mga anak namin every time we would want to see them. So, yun lang guys. I hope na may natutunan kayo kahit pa paano dito sa video na to, and I hope to see more of you on my upcoming videos. Feel free to like, comment, share, and subscribe. Kung may mga tanong kayo, just put them below, and I'll try my best para masagot sila. And yes, keep on smiling, keep on dreaming, aim high, and come to New Zealand. Maganda dito. God bless you all, and bye.